Habang nanonood tayo ng balita mula sa Pilipinas, may isang digmaan sa kabilang bahagi ng mundo na maaaring makaapekto sa presyo ng gasolina, ekonomiya, at maging sa milyong-milyong Pilipinong nagtatrabaho sa Middle East. Sa mga nakaraang araw, lumala ang tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos, isang krisis na maaaring magdulot ng mas malaking digmaan sa regiyon. Ano nga ba ang totoong nangyayari ngayon? At bakit mahalagang malaman ito ng bawat Pilipino? Noong February 28, 2026, nagsagawa ang Estados Unidos at Israel ng malawakang airstrikes laban sa Iran bilang bahagi ng operasyong tinawag na Operation Lion's Roar. Target ng mga pag-atake ang mga missile systems, military bases at iba pang strategic facilities ng Iran. Sa loob lamang ng 12 hours, halos 900 strike missions ang isinamuwa laban sa mga target sa Iran. Sa mga unang pag-ataking ito, iniulat na napatay ang Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei kasama ang ilang mataas na opisyal ng militar. Bilang ganti, naglunsad ang Iran ng mga missile at drone attack laban sa Israel, US bases at ilang bansa sa Gulf region. Habang lumalawak ang tensyon, pati ang militant group na Hezbollah sa Lebanon ay nagbabalan ng mga pag-atake sa hilagang bahagi ng Israel na nagdulot ng bagong alalahanin sa rehiyon. Ayon sa mga analyst, ang digmaang ito ay maaaring lumawak sa buong Middle East kung patuloy ang gantihan ng mga pag-atake. Ang Middle East ay isa sa pinakamahalagang rehiyon para sa supply ng langis sa buong mundo. Sa gitna ng digmaan, naapektuhan ang Strait of Hormuz, isang makitit na daanan ng mga oil tanker kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng global oil supply. Dahil sa tensyon, nagkaroon ng disruption sa shipping at energy trade na maaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kapag tumaas ang presyo ng langis, domino effect ang mangyayari. Tataas ang presyo ng gasolina, tataas ang gasto sa transportasyon, tataas ang presyo ng pagkain at kuryente. At dahil importer ng langis ang Pilipinas, mas direktang nararamdaman ng bansa ang epekto nito. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit mahalaga sa mga Pilipino ang krisis na ito ay ang milyong-milyong OFW sa Middle East. Tinatayang mahigit 2.5 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa rehiyong ito. Kabilang dito ang mga bansa tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Israel. Kung lumala pa ang digmaan, posibleng mangyari ang mga sumusunod. Una, evacuation ng OFWs mula sa mga conflict zones. Kay kalawa, pagkawala ng trabaho kung magsasara ang mga negosyo. Kaikatlo, pagbawas ng remittances na ipinapadala sa Pilipinas. Ang remittances ng OFWs ay isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng dolyar sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya anumang disruption ay maaaring makaapekto sa ekonomiya. Kapag tumindi ang digmaan, may ilang posibleng epekto sa Pilipinas. Pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang Middle East ang pangunahing pinanggagalingan ng langis sa mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa supply, tataas ang presyo nito. Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin. Kapag mahal ang fuel, tataas din ang presyo ng transportasyon, pagkain at kuryente. Pagbagsak ng global markets. Ang digmaan ay nagdudulot ng uncertainty sa ekonomiya na maaaring makaapekto sa investments at trade. Posibleng pagbaba ng remittances. Kung maaapektuhan ang trabaho ng OFWs, maaaring bumaba ang padala nila sa pamilya sa Pilipinas. Sa ngayon, sinasabi ng mga eksperto na ang kasalukuyang digmaan ay regional conflict pa lamang, mulit may panganib itong lumawak kung mas maraming bansa ang makisali.
Ang pangunahing mga puwersang sangkot ay Iran, Israel, United States at mga militant groups tulad ng Hezbollah. Habang nagpapatuloy ang mga missile attacks at airstrikes, patuloy ding nananawagan ang United Nations at iba pang bansa ng ceasefire upang maiwasan ang mas malaking digmaan. Para sa maraming sa atin, ang digmaan sa Middle East ay tila malayo sa Pilipinas. Pero sa realidad, ang epekto nito ay maaaring maramdaman sa presyo ng gasolina, sa ekonomiya ng bansa, at higit sa lahat, sa kaligtasan ng milyong-milyong OFW na nagtatrabaho doon para sa kanilang pamilya. Sa mga susunod na araw at linggo, patuloy nating babantayan ang sitwasyon. Dahil sa isang mundong konektado, ang digmaan sa isang rehiyon ay maaaring maging problema ng buong mundo.